dahil sa linis ng insidente at umaasa siya na mabilis na matukoy ng PNP-HPG ang driver ng nakatanggang SUV para masampahan ng kaukulang reklamo. Super Balita sa Umaga, Nationwide! Oras sa 7:55, radyo na, labanan ng fake news. Magandang umaga mga kapuso. Ngayon nga ay nasa labas, makikita natin nasa labas ang lahat ng mga tao kung saan nakasali man or wala sa kanilang mga kanyang mga trabaho. Matapos ang pag-ganig na malakas na nilon ngayon lamang sa Dr. Miguel Santos. Kahit nga dito sa atin ang nasa natin may mga kapangatay na nilon tulad na lamang di Kapuso Erwin habang pamalabas kami pababa ng building doon sa baba ay nagpa siya nagsilong at na-secure naman agad at habang ino-observe natin ang mga nangyayari halos ng mga tricycle na mula sa merkado publiko o dito sa paligid natin ay emergency na tumatakbo at may kagagang mga pasahero. Hindi na natin alam kung ano ang nagagal sa pasahero kung ano ang bisala na kanila na nasa pero so far yung mga building tulad na lamang dito sa atin ay may mga tira talaga, may mga dipito. Habang papunta naman tayo dito sa mga eskwelahan ay nadaanan natin ang mga hospital na mga pasyente ay nailabas o halos na mga pasyente ang nailabas sa mga hospital at na sa center sa mga hospital dahil na rin sa pag-galing ng pagkakalin doon. Habang dito naman sa Nagaw Central Elementary School, makikita natin na dati na ang usad ng trapiko at lahat ng mga madali na makapunta sa kanilang Kaya matagal na naabot naman yung Lincoln. sa pagsasalita ko, nasa 5 to 7 minutes ang 7 minutes? 7 minutes o 7 minutes o 7 seconds? Wow, aba na. Aba ba? Minuto na talaga. Minuto. Pero minuto. Hindi segundo. Wow. Sige. Kukuha tayo ng opisyal na payag mula sa PBOX. Dito sa naramdaman ninyong lingkod dyan sa General Santos City. Salamat, Jerwin. Thank you. Jerwin, paglinawan po yan mga kapuso na Super Radio at Gensan. Ay, happy birthday! Birthday ngayon. Talagang lilingkulin tayo ng selebrasyon ni Cathy San Gabriel. Happy birthday, Cathy, and bon birthday to Top. happy birthday din today. Si Julio Arwan Aquino, 10 years old. Mainyo sa buwan ng mga pinalawak at mas pinalakas sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Sa ngalan po ni Melo Delgado, akong may kapuso, Sonia Chino. Ako naman po ang inyong kapuso, Joe Reyes. Magandang umaga, Luzon. Magandang umaga, Visayas. Magandang umaga, Mindanao. At ang mga kapuso dito sa Super Radio DZWB, walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Doon at ngayon, serbisyong totoo. Super Balita sa Umaga, Nationwide. Mula
finance with the richest state of cash. It's zero extra vitamin C and rest. And a taste that gets love. Let's get refreshing you feel with that. Delikado mga tao dito. Mag-cooperate ka na ng pag masaktan. Shuttle is here. Tingnan ako ng nakikinig kayo. Magbabawi na balikan ang kapatid mo sa China. Passport Firewall, 10:30 p.m. on GTV. Diretso na tayo sa ating favorite mga kapuso sa Pinox at sa may report si Alan Gatos karagdagang detalye sa malakas na lindol na tumama dyan sa bahagi ng Sarangani. Alan Gatos, sandali lang. Nakapalabas ng tsunami warning ang Pinox kasunod na rin ng nangyari ng magnitude 7 na lindol sa offshore Sarangani. Ito ay naitala kaninang alas 7:37 ng umaga. May lalim ang lindol na 10 kilometro at ito ay sa may bahagi ng silangan ng offshore Sarangani. Sa mga oras ito, patuloy pa rin tayo na nag-aantabay at kumukuha ng mga karagdagang informasyon. Kasunod na rin ng nangyaring lindol na yan sa bahagi ng offshore Sarangani. Ako si Alagas na Jerry sa Radyo GCWD, Balitang Totoo. Radyo GCWD, General Santos City, bago tayo kay Mike Racadio dyan. Sa Super Radio, sa Jensan, yung pagyalit na yan, harap naman sa General Santos City, tumagal ng hanggang 20 segundo. Yan ang Mike Racadio, Mike, pasok Mike. Mike, tumagal yan ng 20 hanggang 30 segundo. 20 to 30 seconds ang ating naramdaman na pagyanig mga bandang alas 8:30 ng umaga dito mismo sa General Santos City. Sa ngayon nga ay nakatanggap tayo ng tsunami warning alert mula mismo sa ating Pigo Orly dahil nga sa magnitude 7 according sa datos na nakuha natin ay magnitude 7 pa offshore ng Barangay itong naging pagyanig ngayong umaga dito. At kanina Orly bago tayo sumali pa pawid, mga wala pang 5 minutes pagkatapos noong unang yanig ay nagkaroon tayo ng mga aftershock na malalakas. Pero hindi pa ito namin nabibilita kung gaano kalakas dahil nga pahirapan ang signal natin dito sa internet at dahil lumalik tayo kanina, nawalan din tayo ng power supply sa buong General Santos City. Mike, meron ba tayong sinasaksihan na paglalabasan ng mga tao sa mga gusali sa school dahil paano nakasukan ngayon, unang araw, sa mga bahay-bahay, mayroon ba mga nagtakbuhan sa labas ng lansangan? May nakita ba kayo mga nasira ng mga istruktura dyan sa Jensan? Dahil dito sa istasyon natin, nakasituate tayo, nakalagay tayo mismo dito malapit sa ating pagpupuntong merkado. Kaya ito sa mga tao kanina, pagbaba namin mula sa third floor, sabay-sabay yung takbuhan ng tao sa kanila yung mula sa public market. So nga, yung pinipili ng public market natin ay tawag naman, ito ay taytawang dagat na. Kaya, okay dahil siguro sa panic na baka biglang tumaas yung ating ayon, maraming taong nagmula sa public market, papunta na malayo sa Taytayin. Pasok dito yung tanggi. Nakikita natin dito sa kapaligiran ng ating istasyon, Weng, pero tayo mangilan ng mga establishmento na agad na makapagsara, pero kita natin yung mga ipak ng semento na nangulog ang nakakalat dito sa
dahil nga wala tayong mahanap ng mga impormasyon, bunga ng walang kuryente at ayatan yung signal natin, pinasak natin yung iba pang area dito sa Gensan kung kamusta ang naging mga kalagayan nito yung mga buildings natin. Pero as of now, alas 8 ng umaga, dito mismo, sa istasyon natin, sa palengke malapit at sa buong public market, wala siyang halos makita na tao dahil na nagsiuwian. May mga nakikita tayong mga estudyante na naglalakad pa uwi. Sa direksyon naman na papuntang public market o di ako. Ang LGU dyan, kung talagang nangyari na yan, dapat may suspension na, pasok na sa lahat ng eskwela. Ano naman nabisa mo sila? At ang natin, or di at sa mga oras na ito, sa pagkasin nga, ulitin ko po na pangyatan yung signal, kaya baka maaaring kapag-nakasita ng ito, ngunit hindi pa natin makita dahil pangyapan yung ating audio at yung signal o ng ating mga linya ng komunikasyon. Sa kayo naman, yung talagang ito, bago tayo magpapawid din, early at pagkatapos ng unang yung pagkakita nila, meron din naramdaman na dalawa ang impacto na aftershock na pagkakita na sa magnitude 5 to magnitude 6. Pero ito ay pupunin natin. Pero ramdam dito sa ano natin pinalalagyan. Malalakas yung pagyanig. Hindi, malalakas yung sa rain. Kaya nga ngayon, para sa dito sa pinatatayuan natin, sa istasyon, sa dito yung istasyon, parang bukang sana. Sarami mga ako sa dito yung nagsiulian ka agad yung mga tao. May mga ilan-ilan tayo nakikita na kakakad. Mga pauwi. Sundo na kami ng mga magulang. Dahil ay araw din ay yung araw na papunta dito sa General Assembly sa sabay ng aplikasyon natin. May papalitan ko yung mamaya, hindi kami nakalimutan detalye kapag tayo nakasuhan ng mga kaso mula sa local government unit, pamatanggapan nila sa nila pag-iisip sa sumagutan. Okay, natin dyan sa Gensan. Maraming salamat all as well. At yan ang latest nila sa nangyaring magnitude 7 na lindol dito sa General Assembly. Ako yung kapuso, Mike Bacago ng GMA Superati Gensan, nag-iilag para sa GMA Superati DWP, Balitang Totoo. Maraming salamat, Mike Recado. Dito ko lang po aking partner ngayong umaga ay si Wang de la Peña. So, tuloy sa bago nila alas 9 ng umaga. Ibabalikan natin si Alan Gatos Weng. Alang ilang residente o sa ilang baybay o sa Mindanao pinalilikas na kasunod. Kaya naipalagpag 7 na sa Linaldol sa Sarangani. Alan, balik sa'yo. Pasok. Kasunod na ng ilabas na tsunami warning ng PBOX, inirekomenda na ng PBOX ang agaran, mabilisan na pag-evacuate sa mga coastal areas sa ilang mga probinsya, lalo pat may kataasan, ibang inaasahan na tsunami kabilang dito yung mga lugar ng Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Bulata, South Cotabato, ito ay kasunod ng magnitude 7 na lindol sa offshore Sarangani kaninang alas 7:47 ng umaga at batay sa Ayun ba yung yung poster na ni Kuya mo? ng alon Sa Laura? sa isang metro na mas mataas na Sabi yung tatlo lang, bago ka dumaan siguro, bago ka manunod. doon sa mga lugar na malapit sa mga coastal area at posible doon sa forecast nila ang unang bahagi ng tsunami waves ay darating alas 7:30 sa pagitan ng alas 7:37 ng umaga hanggang alas 9:37 ng umaga ngayong araw, June 8. At ito ay posibleng matuloy-tuloy sa mga susunod pa na oras. Kaya mataas yung abiso na rekomendasyon ng PBOX para sa pag-evacuate ng mga residente na nasa coastal area o nasa mga dalampasigan dito sa mga nabanggit na mga Kaya latest mula sa PBOX kung alin yung mga lugar at ano yung mga gano'ng kalakas yung intensity na naramdaman din sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Ito tinitignan lang natin. Ito na, meron na mga intensity na tayo na nakukuha. Intensity 7, General Santos City. Intensity 6, sa Palimaban. At Senador Aquino, Sultan Kudarat, Intensity 5.
ano, pagpasok nila na, di na para sa inspection nila. O dinala niyo sa room mismo. Ha? Wow. Sa Mati City, Davao Oriental, sa Buo, sa Buanga, Sibugay, sa Caraga, Manay, at Tarragona, Davao Oriental, at Intensity 3, sa Butuan City, mainit sa Surigao del Norte, sa Dapitan City, sa Buanga del Norte, Kumalarang, Vicencio, Sagun, sa Buanga del Sur, Intensity 2, sa Dipolog City, Labason, Liloy, President Manuel A. Rojas, at Salud sa Buanga del Norte, Alicia, Ibil, Mabuhay, Ulutanga, at CI sa Buanga del Sibugay, Mulape sa Buanga del Sur, Abuyog at Tulag Leyte sa San Francisco, Southern Leyte, at meron din na mga instrumental intensity 7 na naitala din sa Coronadal City, Sarangani, sa Tamaria, Davao Occidental, instrumental intensity 5 sa Davao City, instrumental intensity 3 sa Abuyog Leyte, instrumental intensity 2 sa San Francisco, Southern Leyte, Tulag Leyte. So iyan yung mga initial na mga impormasyon, no? At magnitude 7 dito na may lalim na 10 kilometro, at ito ay yung pinakalumasyon, naglabas na ng pinakalumasyon ngayon ang PBOX. Ito ay 13 kilometro sa tipog silangan ng General Santos City. Ito ay offshore na sa may bahagi pa rin ng karagatan batay sa mga informasyon na nakukuha natin ngayon sa bahagi ng PBOX. At sabayan pa yung mga karagdagang mga informasyon na nakukuha natin ngayon dito sa PBOX. Ako siya, nag-rapos na Jeremy sa Radyo DCWB, Balitang Totoo. Diretso ating coverage makapos sa malakas na lingkod sa bahagi ng Sarangani na sa linya natin ni Executive Director Teresito Baculpol. Magandang umaga, Director. Umaga po. Yes, sir, ma'am. Magandang umaga dito. Yes, sir. Double time po makakausap ko ngayong ako dito sa Double B. Pakibigyan kami ng karagdagang detalye sa tsunami warning na inisyo po ng PBOX dahil sa magnitude 7 na lindol. Okay, so nag-isip tayo ng tsunami warning. Forecast natin that the first tsunami will arrive at 7:37 a.m. to 9:37 a.m. Yung provinces na included sa tsunami warning yung sa Sarangani, Davao Oriental, Davao Occidental River, Samtang, Cebu, Basilan, sa Buanga del Sur, sa Buanga Sibugay, sa Sudarat, South, sa Tabaco. So yung mga tao na natira in the coastal areas of the provinces na nabalik ko, we advise them to immediately evacuate and go to higher ground for the part of the plan. Normally, Director, ano yung oras? Ilang oras yan bago kung sa nag-issue kayo ng tsunami warning hanggang sa mag-hit yung alon? Ano yung time frame? Anong leeway na meron ng LGU para mailigtas yung mga residente sa coastal areas? We expect the tsunami will arrive between 7:37 kanina up to 9:37 a.m. kanina. So, yun yung time frame natin for the tsunami will arrive. Tama po ba na nasa isang metro yung alon na inaasahan natin na pwedeng maging tsunami? Yes, ma'am. Pwede 1 meter or higher. Yung pong isang metro na yan ba ay mula doon sa epicentro ng lindol at maiipon at tataas pa yan pagdating sa dalampasigan, Director? Yung 1 meter na yan, yun na yung tsunami reach na babagsak for the baby, sa coastal areas. Karaniwan po, pag halimbawa may ganung warning, ano yung unang dapat na tingnan ng mga residente o authorities na nagbibigay sinyalis na talagang magkakaroon ng tsunami, Director? Na talagang mangyayari siya? Well, ang we have three national scientific steps to global tsunami. First, dapat milestone shooting na halos hindi ka nakatayo. Pangalawa, there is a rolling sound coming from the sea. And pangatlo, LXSC test, yung gano'n, hanggang tatak yung dulo ng SC, diba? May 36 sa mga bato, plus 1 lang. Sabi naman, May mga lugar ho na malapit sa... iba kayo sa ano? Yung mga Fitness? urban areas natin, mga building ho dyan. Sa Jensa, ang stasyon namin ito. Tapos may nakikita rin, malapit lang sa dagat. Sila ho ba, yung mga nasa building, kailangan ba o safe daw sila pag sila yung umabot ng mga second floor?
magkakaroon ng alon, Director, sa mga gusali. Kapag mataas yung building mo, say, 4th floor, Kaya baka hindi ba natin sa dito. Pero Hindi. yung lakas po nun, yung pwersa Hindi. nun, Kunwari, nakakabasa galing kayo tayo ng na, mga pader ng mga gusali. usually, hindi naman naman tayo sa mga yes, sarili. nakakabasa po yan. Relation. Yun nga lang, we have to make sure that the building is structured in the field. Correct. Kasi, dito na dami sa safety, or dito, kapag nakapasa na naganas na agad, ay ito ba siya? Okay. May oras na ba kayo na pwedeng Sebi lang. hanggang kailan itong tsunami na ito? Yung pinapagalaman sa inyo na 9:30 sa Latinos ang pagbabalik. Pero after that, pag dumami yung tsunami, mga ilang oras bago bumaba yan. 1.3, 1.340. Eh, isa ano pa? Dati 150 lang yun. Pero wala naman, 90% yung pasok natin, ibababa natin yung warning 2 hours after, just to make sure na Okay lang sa elite eh. Hindi mo dadama mo pag nasa gitna ka na eh. Director, Kami may nasa pagbabago Netflix sa Skyway, yung bayad ka na, na traffic ka pa. kasi usually nagbabago yan naman sa reading ho dyan. What? 673. so far, ito po yung Kasi benta natin. Kung dating ng Bukawi. Eh, Mariloka ka ba o may kawayan. kapag nakakuha tayo ng more data, coming from our Bayaran mo na yung buong steps na yun. hindi na natin yung pumababa. Sir, anong presyo gumalaw? Anong So far, nasa sarangani dito, hindi natin gusto related to the tobacco trend. sa tobacco trend? Matagal na po bang active na talagang gumagamit ko sa tobacco trend na ito? Again, hindi pa natin masasabi sa tobacco trend, pero again, sa tobacco trend are actually like during 19 this is the 50th year anniversary of the August 17, 1976 earthquake. From more of those of the tobacco trend, that's number 8.1, and she's got 2,000 people died when it happened. Ang dami. Pero hindi nito masundan pa, Director, pero yung iaasahan ba natin na yung magnitude 7 na mga intensity ay magpapatuloy yung gano'ng kalakas sa mga susunod po na araw sa aftershock? After that, usually one is lower than the next. So, when after we check natin ng 7.0, so we check after that, of course, magnitude 6. Okay. Director, magnitude 7. Para first time natin na naitala rin sa pareho, intensity 7 rin ito. Naitala malakas na paso ito kung malapit sa epicentro. Anong epekto ng intensity 7? Kunyari dito sa City of General Santos, nasa intensity 7 siya ngayon. When I say intensity 7, that's what I consider as distracting. So, ang nangyari dito, big churches, they're creating heavy objects according to overturn or topple, and mga tao can be able to stand in the upper floors. And some also pretty good structures suffer considerable damage, and some very good structures are slightly damaged, and nagkakaroon ng cracks on the dike, distance, or circuit, or concrete hollow block. Kailangan dito na matindi-tinding engineering intervention kung sakali, Director, lalo na at magkakaroon niya ng monitoring sa may struktura, manawakan ito. Ang daming lugar na naapektuhan at niyanig ko na lindol na ito. Kaya asahan natin na malaki-laki yung trabaho dito na lahat ng LGU
nararamdaman mo ngayon sa General Santos City, kasunod ng magnitude 7 malindol, mga may kasama tayo mga kausap na residente doon. Si James Plessis, ng Super Radio Jensa. James, may buntag, pasok. Yes, morning, buntag, Wayne. Nararamdaman tayo ang tunay na aftershock dito sa General Santos City. At halos lahat na ng mga residente dito sa may part ng barangay at City Heights ay nagsisilaw na sa kanilang pamamahay. At isa sa mga nakikita natin ngayon at nauobserbahan na halos yung mga gamit sa loob ng pamamahay ng mga residente dito ay nagsisigagsakan at merong mga unit na mga television, ilang pa mga appliance ang nasisira rin at nakikita natin at meron din ibang sasakyan katulad ng mga motorcycle ang natumba. At ngayon sa loob ng bahay natin ay halos saksak lahat at wala tayong makuha or wala tayong makapasok sa rin kasi nagkakaroon na ng aftershock hanggang ngayon. Makausap natin si Sir Alon. Sir Alon, sir, good morning po. Dahil tayo ngayon sa DPWH, hindi ako gawin yung mga angol na natin research. Start po tayo yung nangyari po kanina yung malakas ng result. Actually, nag-second floor ako, nag-dito na punta ko, kaya nakapamilya na ako, nagsasawa na ako, pumunta sa bahay, biglang hindi ba, ginagawa ako. Nakabalik na ako eh. Tsaka nagsulat ko kaya, Isartan 100. Walang rating. Sobra dito eh. Si Tina, na oras pasok? Magi naman panghapon lang. Post. Kung sila ko, 200 milligram yan, hindi ko nalagay. Drink pa rin, hindi na eh. Ito ba yung first time yung naranasan? Magtabas? Ito ngayon. Bari eh. Ito na lang, mga palitan. Wala pa isang lang siguro yan. Yung lugar niyo ba sa malapit ko kayo sa dagat? Yung area niyo ngayon? Wala. Alam niyo na ho, mayroong tsunami. Ayan. Okay, Wayne, Mr. Alon po, isang residente po dito sa Maria Paracel, City Heights, General Santos City. Sa ngayon, Nakapag-describe naman sa amin, ano yung nakikita mo sa paligid mo ngayon? May mga gusali ba na nagkakasapot sa kampader? Wala bang mga tao sa paligid mo? Nag-uusan na ang tao. yes, at ngayon, ang mga tao ay dito pa rin sa labas ng daan. Yung sinabi niyo po na about sa may lumilit ng labasan, meron po mga gusali na nasira. Meron tayong nakita isang church. Ano po, nagkaroon ng crack, no? Yung naghilig ng poste at nahulog yung mga nanggaling sa aswe. Isa pa lang yan sa mga nakikita natin ngayon. So, doon naman sa mga tao, hanggang ngayon ay nasa labas
LGU, kung may pasok, nagpauwi na ba ng mga estudyante, mga tauhan sa City Hall, sa mga bisaya, mga negosyo dyan? So far, wala pa akong natanggap na information or advice from the local government unit. Kasi hindi natin ma-open yung internet kasi walang signal at mahirap po no? Ang signal ngayon walang kuryente at yung ibang lugar dito sa amin ay wala rin yung operation na natubig. Wala So, tubig. ito yung isa Opo. Yung sa commercial area dyan, may mga report ba, may mga building ba na na-damage na? Sa ngayon wala pa akong info na natanggap. Pupuntahan pa natin yung lugar. Inaano lang kasi namin ay mahirap pa kami makapasok pabalik doon sa bahay. At every time, nagkakaroon ng aftershock. So, ngayon, hintayin na muna kung hanggang kami na yun sa labas. Yung alarm ng tsunami warning, ako dyan sa inyo, sabi ni Mang Tomas kanina, rinig niya. Yes, merong tsunami warning. Kanina, kaya yung location natin ngayon is mga 2 kilometers, more than 2 kilometers lang sa dagat. Malapit lang tayo dito sa dagat, yung mga General Santos dito. Ako, hindi nga siyang lakarin. So, walang nagsisilipas pa dyan, walang umalis ang dalawang tahanan? Wala tayong nakikita na may mga magbibigay ng gamit. Pero ang mga nakikita lang natin sa ngayon, lumalabas lang. Kanilang mga pamamahay, wala pa rin bumabag. Yung tapos, interviews. Ang nangyayari dito rin na napakalakas. Ian Agent Jane. Yes, Weng, maraming salamat po. Thank you. Thank you. Mga kapuso si James Plessis at si Karaji Jensen, patuloy ko nararamdaman nila doon ng aftershock at malalakas daw po ang mga ito. Super Radio DCWD Special College Pantay Bindol. Diretso naman tayo sa Davao City Way dahil doon naramdaman din po ang malakas na pagyanig. Resulta po ng magnitude 7 na rin sa Sarangani. Nasa linya natin si John Ryan Palonia. Sa Davao, magandang umaga, John Ryan. Magandang umaga, Weng. Naman sa Pagkibahagi ng Davao City ang malakas na lingkod na yung umaga. Sa paglibot ng Janik sa mga tinanong, sumasayaw at may mga pumutok mula sa Cluster Presidente. Sa Davao area ng lungsod, agad naman nagsilabas ng mga triyado sa mga estudyante lalo na sa pasimula pa lang ng balik eskwela. Ilang ng mga estudyante naman, sa Davao City National High School ang mahimatay at nawalan ng malay. Sinuspiti na lugar na pamalaan ng lungsod sa Davao. Ang klasong asa sa trabaho ngayong umaga. Sa ngayon, ilang bahagi ng Davao City ang nakaranas sa mabigat na dami ng trapiko. Matapos magsiuwi na ang mga estudyante at empleyado ng gobyerno. Ako, si John Ryan Palonia, Jeremy Sumaranda, mula para si Jeremy Sumaranda, Bansa, Super Radio DCWD Special College Pantay Bindol. Mga kapuso, babalik po kami dito sa Tito Domo D. Patuloy po kayo mag-antabay sa karagdagan detalye na makukuha natin mula sa iba't ibang bahagi dyan sa Mindanao na tinamaan ko ng magnitude 7 na lindol. At hindi po natin babantayan yung siyang lalawigan. Yan po sa Mindanao, nasako po ng tsunami warning na inalabas ng SIDO. Ang ito sa initiative at ito, lalo yung mga lugar na yan na nabanggit sa Rangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulub. si Sir Oscar of office June 30. So, regarding to student ng project yan. So, regardless ang galing ng pera, now it's an umbrella that was issued after the Philippines was hit by a magnitude 7.4 earthquake, the second in less than 24 hours. The quake hit the southern Mindanao region at a depth of around 58 kilometers. However, the tsunami waves are possible for coastal areas. People are being urged to move to higher ground. As Barnaby Lowe joins us on the phone now from the capital, Manila. Barnaby, for yet another major quake to hit the Philippines in a matter of weeks. What more can you tell us, Barnaby?
Yeah, that's right. Another major quake hitting the Philippines, this time in the southern Philippines. That's off the region of Davao. So that's in the southeastern Philippines. This was in the waters off the coast of Davao, but the National Seismology Agency says the depth of focus is just 10 kilometers. So it's a shallow earthquake. So it's in the water, but it's a shallow earthquake, but a very strong one, 7.6. This is again. Another powerful quake in the Philippines is this time jolting parts of Mindanao and the Visayas. The magnitude 7.4 tremor struck off the waters of Davao Oriental at 9:43 this morning. CBOC says the quake hit about 62 kilometers southeast of Manay town at a depth of 20 kilometers. The tremor was felt at intensity 5 in Davao City and in other parts of Davao, Cotabato, and Sarangani. The agency also issued a tsunami warning. Residents in coastal areas of nearby provinces, including eastern Samar, Leyte, and the Dinagat Islands, are strongly advised to evacuate immediately to higher grounds or move further inland. We are expecting aftershock. Yung lalim po dito is